guys! Welcome to our vlog! So, for today's vlog, tuturo namin sa inyo kung paano mag-stream through Streamlabs. Hey guys! It's Laika. For today's video, tuturuan namin kayo ng mga kagupo ko kung ano at paano gamitin ang Streamlabs. Sa mga nagtatanong kung pwede ba mag-stream sa Android phone gamit ang Streamlabs at hindi ka pa familiar dito, just keep on watching. Ano nga ba ang Streamlabs? Streamlabs is a broadcasting app and streaming tool for creators. Yung Streamlabs kasi, nagbibigay or nag-offer siya ng mas pinasimpleng version ng OBS design. Tsaka ang Streamlabs siya ay user-friendly compare sa original na OBS na komplikado siyang gamitin. You can use Streamlabs on virtually any popular streaming platforms including Mixer, Facebook Live, and YouTube. Hi guys! This is Remy. So, for today's video, tuturuan namin kayo ng mga kagrupo ko kung paano gamitin yung Streamlabs. So, Streamlabs OBS makes streaming easier than ever before. It's only a few steps and with only a couple of 2 clicks, it allows you to add them, widgets, and other useful features such as a sponsor, banners, sub goals, and live chat. So, Streamlabs OBS is currently available only for Windows. So, if you're on Mac OS or Linux, you need to find your next alternative. So guys, the good news, there is an app version for both Android and iOS. So, let's start. So, hindi nyo pa nada-download, paki-download mo na siya kasi ako na-download ko na siya. Ito yung itsura niya pagka dinownload nyo to. So, open natin. Open natin siya, may makikita po tayong tatlong option. So, meron tayo ditong Twitch, YouTube, and itong Facebook. And sa baba niya, meron pa din siyang tatlong platform na pwede nating pagpilian or gamitin din. Ang gagamitin natin is Facebook. So, pag lagyan natin ng Facebook, ito agad yung makikita natin. Pindutin lang po natin yung next. Then, so, kung makikita nyo po, meron tayong pagpipilian dyan kung saan yung pwede natin ilagay sa screen ng live natin. Pero, hindi mo na tayo pipili. Kaya, done. Yun, done muna. So, enable camera mic, allow. Yun. Yung bakante nating screen, pindutin lang natin yung tatlong guhit sa kaliwa and then add yung plus sign. Pindot po natin dun sa may add, meron tayong makikitang option dito kung ano yung ilalagay natin sa screen. Pipindutin ko dito yung widget. So, Streamlabs. So, ayun. After natin siya pindutin, makikita natin dito yung mga option na pwedeng ilagay natin sa screen ng live stream natin. So, pipiliin muna natin tong alert box. So, yan. Napili natin yung alert box. Lagay lang natin siya dito sa may gilid. And then, ilalak natin siya. Yan. Then, mag-a-add ulit tayo ng bago. Ganun lang din ulit yung gagawin natin, guys. Streamlabs ulit. And then, pinili ko ulit yung itong chat box naman. So, dito ulit siya sa may gilid. Yan. And then, mag-a-add ulit tayo. Pero guys, depende sa inyo yun na kung ano yung gusto nyong i-add sa live stream nyo. Ako, gusto ko ulit siyang dagdagan. Dagdagan na ito. Donation ticket na lang. Lagay natin siya sa may taas.
And then, tsaka na natin ilalagay yung ating screen. So, yun. Yan, screen. Allow. Ayan, lakihan lang po natin siya. Yan, and then pindutin lang natin yung plus sign dun sa may gitna ng screen. Yan. Yan na po yung kalalabasan niya. Pindutin lang natin yung kulay red na nasa gitna, tapos yan, create page muna tayo sa ating Facebook. So, yun guys. Ito na yung ating mismong live gamit ang ating Streamlabs. So, hindi ko na siya napakita kasi ang ginawa ko lang naman dito, nilagin ko yung Facebook ko sa mismong Google ko, and then kinonek ko siya dun sa may Streamlabs. Naka-auto na siya. So, yun na. Thank you! Hello guys, so this is me Almira. So, ang itatakal ko naman is about the pros and cons of Streamlabs. So, yung pros and cons na nasabihin namin is based dun sa mga nakagamit na ng Streamlabs or mga honest review nila about sa Streamlabs. So, magsa-start po muna tayo sa pros. So, yung pros, ang sabi ng mga nakagamit na is all-in-one program na daw po sa Streamlabs. So, hindi na natin kailangan pang mag-download ng multiple apps para mapagana siya. So, sabi din daw po to, easy to use si Streamlabs. So, dahil nga pwede siya sa phone, kaya sobrang dali lang niya gamitin. Madali lang din daw po i-set up si Streamlabs kapag want natin siya gamitin for streaming. Then, sabi din daw, may nagsabi din na open for all sources po si Streamlabs. So, kahit ano po pong i-stream natin is open si Streamlabs. So, meron din nagsasabi na sobrang customizable daw itong si Streamlabs. Kasi, lahat ng additional videos and pictures na pwede mong gawin, na pwede mong i-edit habang nag-i-stream ka, is pwede. So, sabi din, si Streamlabs din daw is noticeable when it comes to message. So, while streaming ka, makaka-receive ka ng message, yung mga message sa'yo, nang hindi ka na abala, kunyari, nag-i-stream ka ng ML, ganon. So, sa Streamlabs din daw is great community support. So, may sinusunod din daw po community guidelines tong si Streamlabs para hindi ma-abuse yung mga hindi naman dapat i-stream. So, sabi din daw, si Streamlabs is maraming team and layout. So, sa pag-edit po natin ng stream natin, pwede tayong gumamit ng multiple layouts na available sa Streamlabs. Tapos, extended din daw po si Streamlabs sa OBS. Then, ang last na pros ni Streamlabs is So, yun. Tumako naman po tayo sa cons ni Streamlabs o yung mga disadvantage niya. So, based din po to sa mga honest review ng mga gumagamit ng Streamlabs. So, yung una po is madalas daw po ma-black screen of death si Streamlabs. So, nakakaranas po yung iba ng mga black screen lang while using Streamlabs. So, sa iba siguro, hindi useful si Streamlabs para sa kanila. So, meron din po minsan hindi daw kasi pag gumagamit tayo ng Streamlabs, kailangan natin gumamit ng Chrome pag phone lang ang gamit natin. So, minsan hindi daw po gumagana yung Chrome cam ng Streamlabs.
parang yun nga, siguro yun yung nagiging cause ng delay, tapos nagiging blackout na yung stream. Then, minsan, occasionally lang daw yung pagbag ng Streamlabs. Tapos, ang cons din nito is, kailangan yung iba, para magamit mo yung all features ni Streamlabs is, kailangan mong magpa-premium. So, magbabayad ka po. Mada-download mo si Streamlabs ng libre, pero sa features niya, kailangan na natin magbayad para lahat magamit natin. So, limited lang yung mga stream niya na pwede mong gamitin. Or yung mga tools and mga effects, siguro ganon. And, last na yun nga, di ba limited sources siya. Tas, compare sa ibang software ng honest review po nila to. Hindi talaga tumatagal kapag magagamit mo siya ng libre, mga couple of months lang daw, magpa-pop up na magpa-premium ka na. So, yun lang naman. Siguro, nasa pag-compatible lang din sa paggamit natin ng Streamlabs. Yun lang po.